Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may mga taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo ay narinig natin na mayroong mga tinatawag si Jesus para sumunod sa Kanya at ang tanging layunin ay magpahayag ng mabuting balita. May mga tinawag pero kailangan maging malinaw kung ano ang kanilang tatahakin, kung ano ang buhay na naghihintay sa kanila. Yung unang tao na nagsabing susunod, sinabi ni Jesus na ang anak ng tao wala man lamang masilungan, walang matulugan o mapagpahingahan. Kaya mo ba? Kasi baka yung nasa isip niya ay yung pagsunod kay Kristo ay isang buhay na marangya o maginhawa na kumbaga yayaman. Pero ang sabi ni Jesus, pinaliwanag niya nito, bago ka talaga tuluyang magdesisyon, tiyakin mo muna. Mayroon din naman siyang tinawag, no? Pero yung dahilan ay ililibing muna ang kanyang magulang. Yung isa naman ay babalik muna para magpaalam. So may mga tinatawag si Jesus pero sadyang mayroong mga nagiging dahilan para sila po ay magpaliban o hindi sumunod sa Diyos. Hindi sumunod kay Kristo. So kung sa atin po na kung sakali tayo po ay tinatawag para magpahayag ng mabuting balita, para sumama kay Jesus, ano ang dahilan para hindi ka sumunod? O pwedeng isipin, anong nagiging hadlang para tayo talaga tuluyang makasunod kay Kristo? Naalala ko po, no, nung ako ay nakakaramdam ng pagtawag para sa bokasyon ng pagpapari, kaya umabot din sa punto, no, na naging late vocation, late response dahil nga una, naisip ko, wala kaming pera. Yung sumunod ay kailangan ako ng pamilya. Yung sumunod ay mayroon akong sariling plano. Kaya medyo natagalan, no, ang pagsunod, pero sa kalaunan, mas nanaig ang tawag ng Panginoon na talikdan yung karir, talikdan yung aking mga iniisip o alalahanin at talagang sumunod kay Kristo. At araw-araw, kahit na pari na ako, ando doon pa rin ang pagtawag sa Kanya na sumunod sa Kanya. Isang halimbawa po ng isang tao na sumunod, literal na sumunod kay Jesus, ay itong si San Francisco ng Assisi. Mula sa marangyang pamumuhay
nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya, no, ng businessman, dahil ang kanila pong business noon ay tela, at ang tela ay talagang magdudulot ng karangyaan sa isang tao. Pero nakita ni San Francisco na itong yaman na ito, tolong tagapagmanas si San Francisco, pero nakita niya na ito ay magiging hadlang para tuluyan niyang yakapin at sundan ang yapak ni Kristo na mamuhay sa kabanalan at mamuhay sa kasimplihan ng buhay. Kung kaya, ginibap niya ang kanyang yaman. Kaya nga nung challenge siya ng kanyang ama na iwan ang lahat ng ibinigay niya, na mismong ang pinaka nag-iisang suot niya ay ipinahubad din ng kanyang ama dahil sa kanya pong pagsuway dito, pero hindi po siya nagdalawang isip, kundi hinubad niya maging ang pinakahuli niyang kasuotan. At doon ay talagang sumunod na siya kay Kristo. Namuhay ng payak, namuhay ng may pagtitiwala sa Diyos araw-gabi ng kanyang buhay. So ngayon, kung sa atin po, kayo, ano ang nagiging hadlang para sumunod ka kay Jesus? Kung hindi man material na bagay, baka yung mga emotions, yung mga damdamin, yung mga karanasan na ayaw natin talikdan, na siyang nagiging sanhi para tayo magpaliban. Lord, wag muna. Teka muna, wag muna, Lord. Ayoko pa. O sadyang, ayaw mo kasi hindi mo kayang iwan yung mga attachment sa buhay mo na inaakala mong mahalaga sa iyo. So pag-isipan po, kahit na kakaedad na, tumatanda na tayo ba ay nakakasunod sa Kanya? Gusto ba nating sumunod? So para muli, no? Para 100% na makasunod, ipaubaya natin sa Diyos ang ating pong buhay. Amen?